The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Sir, ma'am. Welcome po sa ating Farmer's Talk! Tuesday edition, Yes. 4:30 po ng hapon. Ayan. Happy Tuesday. March Yes. 12 na po, mga kasama. Ingat-ingat po sa pagbakasyon. Diba, ready na eh. Yes, Ito nako. yung Fire Prevention Month. Yes. Ingat-ingat po tayo sa sunog. Ramdam na natin ang summer heat ngayon eh. Actually, Makainit. Grabe. So, Masarap ayos po kayo. mag-beach. Siguraduhin nyo pong tanggal lahat ng mga plugs. Patay po ang breaker. Akala ko dahil sa beach, tanggal lahat. Pwede naman. Baka mawala po kayo ng tubig ha, pag bumabiyahe po kayo dahil init nga po talaga ng panahon ngayon. Tanggal lahat ang init sa katawan. Yun. Yan yun. Mahapdi ang init ngayon. Ang init nga po, hindi halata ka. Parang Oo, hindi ka iniinitan. Ba't parang ginaw na ginaw? Tsaka month ng paglalabas ng pera. Yes. Ay. Oh, kasi gastos. Gastos ka ng gastos. Pero congratulations sa mga may anak na gagraduate na, at least you have Ay, congrats! responsibility. Yes. Congrats, Sherry. Congrats. Yan. Alright, dahil sa sabi nga ay marami tayong pinaghahandaan, meron bang isa na dapat paghandaan? Yan. Yan. Yan pong ating seminar. Marami Yun, nagpapalista. okay. Oo, ang dami na. Yes. Ayan, malapit na po yan. Sa April 6 po yan. Topic po natin dyan is sa maliit na puhunan magsimula sa negosyong patabaing baboy. Ang sekreto. Yun. Ito po ay gaganapin po dito sa Attovy Main Office sa Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa. Ito po ay alas 8 ng umaga at April 6 po yan. Tandaan niyo po, mark niyo na po sa inyong calendar. April 6 Saturday. Yan. Tandaan nyo rin po ito, libre yan. Libre. Oo. Yan po, mas maaga, mas maganda. At huwag niyo pong kakalimutang magpalista po sa amin. Yes. Pwede po kayo magpalista sa 0917-540-8887 or 0939-917-2858. 091-787-875-46 or sa Attovy Nanotechnology page po. Yes, para may reserve. Mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/Attovy Nanotech. Yan. Yes. At saka marami nagpalista galing yung mga nakinig kanina po sa DCAS. Oo, ay Kagad kayo. ganda na, di ba? Yes, oo. Ang daming nakinig, ang daming yun. Nagpalista. Ang daming nagpalista. Salamat po sa mga viewers o mga listeners po ng DCAS sa Entrepreneur po. Every Tuesday po tayo, naandyan po tayo. Anong oras? 11:30 to 12 o'clock po. Andyan po. Thank you, DCIS, FEBC 702. Alright, tayo na nandito na sa ating main topic. Yan. Yan. Magandang kita sa patabaing Kambing. Yun.
Yan yun, di ba? Pagtatawa kayo, dapat ganun. Okay. Ganun kaya. Hindi ako ganun tumawa eh. Oo nga, iba. Iba tawa ko kasi. Ganon. So, magandang kita. So, nung nakaraan, itik, ano? Oh, yan. Ang dami hanggang ngayon nanonood ng ating live Yes, stream. salamat po sa inyong support. Thank you. Sana po Thank you. nakatulong po kami sa inyo. Opo. Okay. At ngayon naman, inantabayanan din itong kambing. Yan. So, tanong natin ito. Ayan, bakit magandang mag-alaga ng patabaing kambing? Okay, mabilis lumaki at bumigat. Mura lang ang pagpapakain. Yan. Pwedeng naka-cage, nakatali o gala. Yes, maganda ang presyo sa buhay at sa kinatay na maganda market ang karne. Yan, Saka- hindi masyadong ubos oras sa pag-aalaga. Yes. Yun. Ganun talaga. Yun na. Naligtang ako. Ay, sorry naman. Nahalata niyo ba? Kasi sa baba lang talaga ako nakatingin eh. So, unahin natin yung sinasabing mabilis lumaki at bumigat. Yes. Bakit sinasabing ganon? Yung isang part po dyan, ma'am, kasi since mas maliit siya compared sa mga ruminants nating alaga, so konti lang yung kinakain nito. Tapos, with the same area kung saan may damo-damo, dahon-dahon, gulay, mas madali silang mapakain. So, mas madali silang lumaki po sa mga kahit backyard pwede. Oo. Paano natin patutotohanan na mabilis lumaki at bumigat? Yes. Yan, katulad ng kasama yan doon sa number 2. Mura lang ang pagpapakain. So, ang ibig sabihin ng konektado, kung marami tayong damo, kasi ang mga kinakain ng kung ano, pero may mamaya po natin i-mention na hindi lahat ng damo ay kinakain ng kambing. At pwede nating ipakain. Hindi lahat ng damo applicable ipakain. Yes, Kakainin, tama. kakainin naman siya. Oo. Pero mamaya na po yung Okay, surprise. yun. Talagang So, pa-suspense. Yan. Yan. Oh, At isa saka, pwedeng Naka-cage, Pwede? nakatali, o nakagala. Yung Oh, maraming yan. option. Maraming Yes. option para alagaan siya. Pwede Depende sa budget. Opo, kung may malaki kang lupa. Depende pwede rin sa area nyo. Correct. So, ito po si isa nating user, kaibigan Opo, sa kaibigan FB, si Sir Alvin. si Sir. Alvin Montesilio. Sino po? Kilala. Thank you, Sir Alvin. Thank you po, sir. Ito po, Yan. nakikita nyo po sa ating screen. Yan po yung Facebook page niya. Nakagala ba yun? Nakatali? Yan po, Gala yan. Gala. kasalukuyan Gala yan. siyang pinapagala. Oo. Oo. Nababasa nyo mo ba? Sige, basahin natin magmula sa taas. Sabi Yan. ni Bot Pascual, Yan, grabe ang gaganda at ang lulusog ng kambing nyo. Sir, ano po sekreto para maging ganyan din ang kambing ko? Yan, ako nasasagot dyan. Yan. Sabi po ni Sir Alvin Montesilio, Philippine Atovi Nanotechnology. Yun Wow. po yung ano niya. May Seymour pa, oh. Ayan pa. Seymour. Pindutin mo. Para mabasa natin. Wala ba? Sabi pa po dyan, yan lang po ang maintenance namin. Mineral block, asin, molasses, at atovi. Wow. Sagot naman ni Bot Pascual is, maraming salamat po ulit, sir. Malaking tulong po ito sa amin. Yes. Yun. Yan. Salamat din po Sir Alvin Yes. Montesilio sa inyong pag-share ng Yes, thank you. Thank you rin kay Sir Bot at open siya magtanong. Kung hindi siya familiar kung paano niya gusto magaya yung mga ginagawa ng iba nating successful goat farmers, marunong lang po sila magtanong. Yes. Kahit kayo naman po, kung may tanong po kayo, pwede rin po kayo mag-message sa amin o doon sa mga ibang users ng Atovi na may Yes. magandang Correct. alaga. O si Sir kasi, Alvin Montesilio, pag pinuntahan nyo yung Facebook page niya, dalawin nyo po yon, puntahan nyo, talagang nagtuturo din siya. Oo. Paano alagaan, sumasagot siya sa tanong, at talagang tunay na kaibigan siya, no? So, sa kanya rin tayo kumukuha ng ilang impormasyon dahil actually ito, na pag-aalaga sa kambing. Narito po ang ilan sa mga larawan na pwede ninyong obserbahan patungkol sa sinabi naming nakatali, nakagalat, nakakulong. Okay. Yung nasa taas po, pag napapansin nyo, yung May kambing tali. may tali. Asan yung tali niyan? Andito po yan, ma'am. Hindi kita. Okay, next. Okay. Tapos yung sa picture naman po sa baba, mapapansin nyo, nakagala lang po. So, ibig sabihin, mas malaki-laki po yung area nung may nag-aalaga ng kambing. At yung isa po, naka-house. O Wow, naka-house. Yan minsan ay nilalagyan nila ng damo yung mismong level-level na kahoy. Tapos doon na kumakain habang nakahiga. Saka nakakita ng kambing nakahiga pero kumakain. Wow. Tamad na kambing. Patabain talaga. So,
ito pa ang ito, may papaliwanag siguro ni Ma'am Ana yan. Ano ba yan? Mukhang kumakain sila eh. And then yung sa saging, ayan, nakikita nyo, kinakain. So, kasi ang kambing talaga, Pwede pag may pala, nakita yan na damo or mga legumes, kinakain niya. Pero namimili din sila ng Siyempre, pagkain. alam nila yon. Oo. Saka alam mo yan, take note, ang kambing hindi kumakain ng basura. Hindi Yes. kumakain ng basura. Basura, hindi sila kumakain. Puntahan natin, Miss Ayan. Ana, itong sinasabi na naka-cage. Yan. Oo, naka-cage. Kasi, sinasabi nila na hindi lang basta gala, dapat may silungan. Oo. Gano'n ka-importante yun? Kasi ang kambing, ayaw nilang mababasa sa ulan. Yes, opo. Isa yon, oo. Ayaw nila. Kaya kaya pag naulan na ng kambing, yung sa experience ng iba, namamatay agad kinabukasan. Walang ang ano nila, healthy, malakas kumain. Kinabukasan, matamlay na, yun na, bigla na lang silang patay. Agad-agad. Oo. Tapos, Ay, sorry. mapapansin mo, nagbo-bloat yung malaki yung tiyan. Ayun. Yes, ako po kasi may first-hand experience ako dyan sa pag-aalaga ng kambing, yung namamatay kapag naulanan. Malakas siya kumain. Ang kambing po kasi based sa observation namin, malakas ang resistance niya sa init. Malakas Yes. po yung parang cooling system ng katawan niya, maganda. Pero kapag ka yung sudden change ng temperature, di ba, normal Biglang na ulan. tropical country tayo, Oo. nasa mainit. Oo. Sudden change ng temperature, biglang maulanan, nagsha-shutdown. Oo, Tsaka tama sila po yung nagiging bloated. Oo. Isa yun. Yun nga yung sinasabi ng thermal shock. Oo, kasi nakasuga sila, nakagala sila, buong mag-araw, maghapon, tapos biglang umulan, paktay. Oo. Pero proper management, may iwasan natin yan. Yung katulad ng bibigyan natin silang silungan o yung Yes, so, kulungan. Normally po yan ang ginagawa nila, di ba? Nasa isang parang po sila na malaking lote. Talagyan lang po nila parang isang bahay na, may Palikuan. bubong. May bubong. O kaya yung, meron nagtitira, di ba kadalasan po kasi damo yung kinakain nila. Ang nagtitira po sila ng malaking puno doon para doon po yung magiging silungan tama. nila. Yes, tama. Gumagawa sila ng paraan. Oo. Ngayon, tulad ni Sir Alvin Montesilio at nagpapasalamat siya dahil sa mga nakaraan, nagdaan din siya doon sa unti-unti lang. Lahat naman tayo dapat gano'n, Yes. We start small, then we grow bigger. So, ito po ay kinuha natin sa kanyang Facebook page. Yan. Yan mismo ang kanyang message. Ayan. Okay, Montesilio Goat Farm is feeling blessed. This was taken January 31, 2019. Ayan, si Yeah. Sir Alvin. Oo. Nasa kanan po si Sir Alvin. Yan yung kambing. Naka-black Oo. t-shirt po, hindi Yan yung alaga niya. Oo. Maigi na yung malinaw. Tapos, yung pabahay na pinapagawa niya na sabi niya ay feeling blessed siya, ayun, nasa kaliwa. Ang ganda. Coco lumber yan, Kahit oh. ako, pwede na ako matulog. Oo. Ang ganda, oh. Oo. Tapos yan. Wow. Siya. Ang haba, ano? Oo. Okay. So, yan ang loob. Wow. Nakita niyo may butas sa taas. Ventilation. May ventilation. Elevated siya, ma'am. At napansin nyo, doon sa flooring ng kanyang, Yan, may siwang. yan, may siwang po yan. Siwang. Para yung dumi-dumi nila, hangin, dyan po Yes. pwede dumaan. Yes. Ma'am, pwede po natin i-back sandali. May Okay. papa-emphasize lang ako. Sige pa po. Isa. Okay. Yeah. Yan. Napansin niyo po yung flooring ng base niya sa Oo. baba. Simento. Hindi na po lupa, simento na po. Oo Para nga, mas no? madali po yung management. Mas madali maglinis, at the same time, hindi na, mas mabilis din matutuyo. Okay. Maganda yung sistema ginamit niya. Yun. Tapos, kung gusto nyong mas elevated pa dyan, pwede din. Pwede naman. rin. Oo, pwede rin. Yun nga lang, pag napunta kayo sa ilalim, magpayong kayo. Oo. Mamaya, nagkakos ka ng pasas. Ayan. Oo. Hindi, kailangan din po talaga medyo mataas para yung maglilinis po, madali makalusot. Lalo na malalaki at malalapad yung mga kulungan. Correct. Kailangan medyo may height. Ayan. Ayan po, kawayan. Yung ano, Oo. Yes, Slatted. yung sahig niya, kawayan. Oo. Okay? Pero tignan nyo ha, may mga division yan. May mga antag doon, partition. Matic yung ginamit niya dyan. Oo. So, may kanya-kanya silang kulungan din. Okay? So, ito naman mga kaibigan, explain namin, ito yung mga ginagawa ng iba na Oo. pwede na.
na pwedeng gayahin Oo. ng mga magbabalak magkambing. Actually, cute nga yun, yung may hagdan. Oo, ayan, simple lang, oh. Yun po yung Napakasimple tinulungan nila lang. dyan. Oo. Kasi hindi po ako nagkakamali. Parang sa Africa po yata yung ganyan. Ayan. Tapos, sinalagyan lang nila alam ng- ko na. Alam ko bakit mo nalaman. Kasi yung sinanay, may team. Sabi ko, Ay, sorry. So, hardworking lang, hardworking. oo. So, ayan, bakit lumipat siya mag-isa? Yun. Naku, may kasama tayo. Kung kailangan niyo po ng silungan, so mga simple materials po, coco lumber, tapos may mga twigs na ginagamit, para may house lang po natin. Ang isa pa po niyang prevention sa predators. Tsaka Kasi siyempre, meron yung mga atake partners, yan pwede nilang singitan ng mga damo-damo Yes. Oo. na pinutol na para pagtagulan, doon na lang sila Doon na lang, kakain. oo. Hindi nalalabas. Oo. Cut and carry. Yes. Gagawin nila. Cut and carry. Okay. May Ito, right nakikita side. nyo, pwede naman kawayan yan, yung parang... Oo. Tapos doon na lang. Ayun din, sa kabila, ito, slate. Ayan, maganda yan, kasi Oo. nakakagala. Ang lawak. Oo. So, Okay. yan po ang mga ideya para sa inyo kung paano nyo ba gagawin ang kulungan. Kahit simpleng materyales lang, kahit yung mga lumang yero. Hindi naman Oo, kailangan. Pwede naman Pero magandang idea rin yung ginamit nila dito, yung feeder ng ating mga kambing. Naka-cone type siya, laglag ka lang kasi ang problema ng iba, kinakalat na lang eh. So ito, at least, Kinihila nila yan pag yun nga, kinakain yun yung mas nila. maganda, hinihila na lang Oo. pakonti-konti. Oo. Hindi yung iba, binagsak na lang sa sink, tapos na yung boxing. Oo. Okay. Sayang. Nasasayang minsan. Pag-usapan naman natin ngayon nutrition. Oo. Kasi bago tayo pumunta doon sa ano ba ang taglay niyang sustansya. Oh, yan. Ang kailangan naman kasi ng kambing, lalo na kung doon sa maliliit, konti lang ang protein ang kailangan nila. So, hindi aabot ng 20 yan. Most is nasa 18% lang ang kailangan nila. Kasi yung ibang protina, maraming sa mga damo-damo, sa mga gulay, at sa mga prutas nila nakukuha yan. So, hindi sensitive ang kambing sa pagkain. Yung iba nga, nag-grow lang, damo lang kinakain. Pero, ang Pero ito, bigyan natin patabain sila to, ng idea kung gaano kadami ang dapat damo per day nilang kakainin. Pakinggan natin. Yes. Ito, pag growing goats na, ito yung sinasabi natin mga karne, tumitimbang po yun ng 20 kilos to 15 kilos, at least 2 to 3 kilos per day ang kinakain nila na damo. Opo. Kung nagko-concentrate sila, doon sa 3 kilos, kumuha lang sila ng mga 3%. So, most, pag itinimes mo yan, so mga 450 grams lang per day. Kain. Ang kain nila sa maghapon po yan. Okay. Oo. Ganun ang So, pagko-compute. isulat nyo ho yun, dapat matandaan nyo yun kung balak nyo yung opo. mag-alaga. Kung small size goat, about 20 kilos, mga 4 kilos per day po yung damong kakainin niya. And then medium size goat, about 25 kilos, mga 5 kilos na per day yan. And then yung mga large size goat, mga 30 above kilos na yan, mga 6 or pataas pa na damo per day yan ang kinakain nila. Napupusog ba sila? Nakakaramdam ba sila ng pagkabusog? Sabi nyo, ay, busog na ako sa damo, ayoko na. Yes naman. Oo, nasa-satisfied naman sila, 'di ba? Hindi yung basta kain ng kain, reserva, diyan ka naman, reserva ka lang eh. Alam mo, kasi sila, 2 beses silang ngumuya. Ang unang nguya nila, alam mo yung masasatisfied sila na hindi ka agad nila nilulunok, ini-stack muna nila sa bibig. At least may pagkakataon pa silang, ay, hindi masarap. Oo, yan, diba? Ngunguyain nila. Tapos, nilunukoy nila yan. After ilang minutes, ibabalik nila sa kanilang ngunguyain ulit. Kaya nga ang kambing, di ba, nguya na nguya. Kasi yung unang nguya nila, pagkalunok, ibabalik nila ulit, tapos ngunguyain ulit. Kasi nga iba yung system ng stomach nila o yung may ruminants digestive system nila kasi ruminants. Oo, yan. Parang ginagrind ng sobra. Oo, yun ang pagkakaiba. At saka ito yung mga damon like Napier, Integoferas, Centrosema, etc. Yan yung mga alternative na kung ang damo natin ay kakaunti na. Mga legumes yan. Yan yung mga panahon na tag-ulan. Ito yung pwede nating ibigay sa kanila. Pwede. Oo. Ipil-ipil, akasya, kamatsile, katuray. Ang katuray kasi ito yung ginugulay ito, ang alam ko eh. So, gulayin na lang natin. Ano yan? Yung bunga. Oo, pwede yung bunga, pwede yung pinakadahon, pwede nating ibigay sa kanila, pwede yan. Okay. Ha?
Shoutout Yung po puti. pala kay Ma'am Luz Pakpak. Oo. Hi po, ma'am. Masarap na ano yan, na gulay. Pero pwede nating pakain sa ating mga kambing. Kasi yung mga ibang Pinoy, hindi alam kainin yan eh. Oo. Minsan, ano natin yan. Correct. Ay, may tatanong ako, kung halimbawa lang papasok na, onset na ng rainy season, yung mga binanggit mo, Miss Ana, pwede bang ikat ko na yan, tapos maimbak na siya doon, tapos kapag tagulan, tsaka ko lang bibigay? Oo, pwede. Ano Hindi ba naman? nawawala yung sustansya? Igagawin nating silage. O, kumbaga, imbaghin natin. Katulad nung silage. diniscuss natin noon na ilalagay natin, i-chop natin ng maliliit, tapos pwede tayo maglagay ng molasses, ilagay lang natin doon sa isang sako or plastic, itay lang natin ng mahigpit na hindi sisingaw na walang hangin. Tapos imbak natin for 30 days. Pwede yan i-imbak. After nun, tag-ulan, saka natin ipakain. Yes. Yan. Oo. Ganda-ganda kasi 30 days, so naiipon mo na. Oo, ayan. Dagdag na lang ng dagdag. Yes. At saka yung mga rice straw, pwede natin pakain din sa mga tawag dito, yung kambing, pwede natin. Pero ang sabi nung iba, Ano topic natin yan? oo, yun nga eh. Gusto ko goat. Ayun. Yung goat kasi, yan. Tama, goat. Oo, yan. Sabi nung iba, medyo pag rice straw yung pinapakain, medyo mababa yung nutrient content dan. Pero sa Why? pag-aaral, No. meron silang na-discover na para tumaas yung nutrient content ng rice straw, 1 kilo na rice straw, magtunaw ka ng 20 grams na Technology? no, urea. Urea. Nitrogen. Oo, urea. 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 Parang kasi Urea. katuray eh. Urea. Yung urea for 1 liter na tubig. Okay. I-dissolve mo doon, Okay. and then idilig mo doon sa 1 kilo na rice straw. Mhm. After 30 to 40 minutes, i-stack mo muna yan, tapos saka mo siya ipakain para ma-absorb ng rice straw yung dinilig natin. And then, tataas yung nutrient content nun. Yan. nitrogen. So, isang tip po yan. Para kung Nitrogen. marami tayong rice straw, yun po yung gawin natin. Urea. Ayun. Basta tandaan nyo, yung 1 kilo, 20 grams na urea, ilalagay sa 1 liter. Oo. So, Tatandaan isang namin kutsara. yan, Dalawang sabi. kutsara. Dalawang kutsara, 20 grams. Pero pag maulan naman, mataas naman ang nitrogen content ng ulan. So, pagka nadidiligan ito sa rice straw, so okay na yon. Pero ang problema kasi, iba pa rin kasi yung may urea. Urea. Baka ito masabi. Puso, oo. Ayan. Urea po yun, yun. Oo, urea, chunchung, ano man Oo, yan. tapos, Tapos yun. yun. Okay na. Ito, dahil sa damo yun. Oo, O, damo. nutrition pa rin tayo. Hindi pa natin bibitawan yan. Okay. Paano kung makaisip tayo na, sige, pwede ba i-combine dyan, ma'am, yung feeds? Yan. May Oo. feeds ba ngayon na Pangkambing. Marami. Meron. Pwede. Yung iba naman, cattle feed nga ko, konti eh. Pero pang goat, bibihira. Alam ko sa ibang bansa meron niya marami. Pero dito sa Philippines, iilang lang yung mga manufacturer na gumagamit nito. Kasi nga, ang usually pinakakain ng mga backyard racer na to is damo lang. Ayan. Pero ang pwede tayo magpakain ng grower or finisher, hag po yan. Panghag. Panghag, pwede natin gawin as concentrate po dun sa mga kambing Ano natin. po yun? Hindi nalagyan ng tubig? Hindi na. Kung, Talagang dry? Oo, dry. Dry. at Pwede least na naman siya. natin siyang... Kung lagyan ko ng molasses, pwede? pwede rin po. Pwede rin. Para malasa. At saka may dagdag nga sinasabi nila yung asin. Salt block. Salt black. Kasi dagdag minerals, pero pampagana po yan. Yes, Yun yung appetizer. talagang pinaka... purpose na kaya naglalagay tayo ng Oo, asin. pero hindi naman po yung Kaya mo yan, ma'am. Ayan, sige. pakakainin mo ng asin mismo. Ay, hindi ko ganun. Dinidila-dilaan nila yan. Oo. Oo, kasi minsan ang dami-dami nga sinilalagay because they think minerals. No, nagkakaroon din sila ng salt poisoning. Magkakaroon sila ng kidney problem. Hindi po, talaga. Konti-konti lang, di ba? May Okay. nabibili tayong yung black, salt black. Yes. Yung Dinidilaan dinidilaan nila lang. yan. Oo. Okay. So, dahil sa napag-usapan natin ng nutrition, puntahan natin yung mismo nakakain nating karne. Yan. Okay. Yan. Yan. Okay. Post.com. Thank you kay halfpost.com. Yan. Ito po yung sample ng
goat's meat. Yan. Kasi ayaw niya ng kambing. Kailan social? Based on 3 ounces cooked meat, calories, fat, saturated fat, protein, iron, and cholesterol. Sa goat po, ito po yung mga readings. Sa calories, 122. Sa fat, 2.58. Sa saturated fat, 0.79. Sa protein, 23. Iron, 3.3. And cholesterol, 63.3. Okay. Ang mababa lang ang calorie niya. Yes. Kung compared mo sa iba. Pati fat. Oo. Fat, saturated fat. Yan. Oo. Pero yung protein naman tsaka iron, ma'am, lumalaban naman siya. Ayun. Tapos sa cholesterol, mababa rin. Yan, sa mga nagda-diet, yan ang mga meat na kinakain. Gawa Yung tayong kambing. comparison, mama. Yes. Yung sa goat na calories, 122. Sa beef, 245. Oh, mataas. Sa pork, 310. Wow. Sa lamb o tupa, 235. Sa manok, chicken, 120. Sipin mo, ma'am, yung calories ng manok tsaka goat magkalapit. Pinakamataas yung pork. Oo. Red meat yan. Oo. Tapos sa fat content naman, sa goat nga po, 2.58. Sa beef, 16. Sa pork, 24. Sa lamb, 16. Sa chicken, 3.5. Yes, bingo. Sa saturated fat naman po, 0.79 sa goat, 6.8 sa beef, 8.7 sa pork, 7.3 sa lamb, at 1.1 sa chicken. Mas mababa pa rin sa chicken. Halos, hindi nagkakatalo yung beef saka pork, 73.1, 73.1 sa cholesterol. Pero ma'am, pag napansin natin yung dun sa table po natin, yung protein content, ang goat po 23, ang beef 23, ang Ruminant. pork 21, ang lamb 22, chicken 21. So, Okay. ay, High talagang protein. Maliit na baka na yung kinakain natin eh. O, di. Maliit lang yon. Oh. Ang iron naman po na 3.3 natin sa goat, 2.9 tayo sa beef, 2.7 sa pork, 1.4 sa lamb, at 1.5 sa chicken. Lastly, yung cholesterol, 63.3 nga po sa goat, 73.1 sa beef, 73.1 sa pork, 78.2 sa lamb, at 76 sa chicken. Yes. Mataas Yan na po. Mataas Yan na ang po lamb sa cholesterol. Hindi pa rin. Oo. Pwede na natin kainin yan. Oo, ako mahilig ako sa kambing. Mag-shift na tayo Mahilig sa pala ako sa kambing. goat. Mahilig ako sa goat. Oo. Ayan. Okay. So, puntahan natin ngayon. Direkta na tayo sa Yes. mga sakit. Oo, yan ang problema. Ano ba yan? Game. Ayan. So, ano-ano ang mga nagiging sakit o problema sa patabaing kambing? Ayan. Yan. Ano ba nagiging sakit? Ano ba yung the use? Isa-isa Marami. natin, oh. Sipon. Mhm. Ay, gawin mo, Mr. Yes. Ayun, yung isa sa na-discover na common na sakit sa mga kambing ay yung enterotoxemia na tinatawag. Ay, oo. Entero. Alam natin yan. Oh, ito ay caused by bacterial imbalance sa stomach ng goat. So, ayun. Bacteria. Yes. Oo. Ito ay it can result from sudden feed changes or overfeeding pag nasasobrahan sa pagkain. Yan nga yun. Pagkakasakit or anything na nagkakos ng digestive upset, so nakakasira ng digestion nila. So, yun ang magiging bunga, yung enterotoxemia. At possible din na makamatay ito sa mga kambing. O lalo na yung mga daw yan. Yan ang mga record says that yung mga bata, Kids. bata, Kids. kids ay kambing po ito ni bata Kids, na. di ba? Kids lang ang tawag. Kids ang tawag nila. Oo. Mayore eh. Oo. Hindi kasi pag marami, kids. Pag isa, kid. Kid. Oo, di ba? Sabi ko, children, pag marami. So, Children's. ito po, nakakamatay bigla. Oo, Anong yan tawag? yun. Enterotoxemia. Toxemia. At ito raw po, sinasabi nila na minsan, wag mo raw pakakainin ng mga young leaves. Yun. Oo, yan. Go. Sige. Mga bata. Oo, mga bata. Siyempre, Oo, nakakamatay. mga mura-mura pa kasi yung digestive system na eh. So, Maselan. Maselan pa. pa. Ano pa ang sakit? Hindi, paano maiwasan yun? Yun na nga. Siyempre, kailangan monitored natin yung pagpapakain. Parang hindi kailangan masobrahan sila. Although, ayun nga, may nabigyan naman tayo kanina Pag iniwan mo talaga dun yan, di pwede. Oo, yes. may certain amount kung depende kung gaano na sila kalaki. So, nabigyan na tayo kanina ng Ni Miss idea ni Miss Ana, Ana. oo. So, ayun, kahit na pag-ala sila, kailangan i-monitor pa rin natin. Baka mamayang nguya na sila ng nguya sa Oo, labas. hindi na alam kung ano palang ningungo Oo. yan. Hindi kaya possible, ano lang sorry parang, kunyari, tinimbang ko siya nung bago siya, Tinimbang ngunit kulang. Kulang.
Tapos pauwi na. Kasi hindi ko nabilang yung damo eh. Mahirap din. Bilangin din natin. Di bilangin din natin yan, oo. Diba? Joke. Ayan. Masaya lang, oh. So, ano pa ang sakit na dapat nating agapan na hindi mangyari? Ayan, nandyan yung cryptococcus. Ito ay caused by protozoan parasite. Oo, yung parasite. Ito, that lives in the intestine of mammals. Mhm. Na usually, the diarrhea is self-limiting, but immunocompromised individuals, that the disease can have a prolonged course na nakuwi sa Q fever. Okay. Paliwanag natin yan. Yan, ano ba Sa yan? simpleng salita po, may nakapasok na mga alaga sa loob. Mhm. Yan. Oo, Yung mga... parasite. Ito, para maiwasan natin, para makapasok to sa loob ng ating alagang kambing, una nga, yung ating pabahay. Dapat, dito, naka-elevate siya ng konti, hindi siya naano sa lupa. Kasi mas mabilis pumasok yung bulati sa katawan ng hayop kapag lagi Sintabi po, baka may kumakain. Merienda pa man din ngayon. yun, madaling pumasok sa katawan ng hayop kapag basa or hamog yung paligid natin. Mas mabilis pumasok sa kanila yun. Kaya nga sabi nila, kapag nagpagala ka daw kasi ng kambing, dapat 3.5 hours na 3.5 days nakagala. Tapos 30 days, wag mo na siya doon dadalhin kasi mas prone na nandoon yung bacteria. Kasi sa loob ng ika-10 araw kasi nanganganak yung mga bulate na nagkakaroon ng kaya yung hamog sa umaga, number 1 na iwasan daw natin. So, Oo, kapag yan. duga sa umaga. Yes, pero oo. yun ang ugali natin madalas. Kasi yung iba kasi isusuga na kaagad kasi may gagawin pa sila. Pangalawa, isusuga nila kasi naisip nila may hamog eh. So, ibig sabihin, malamig ang panahon, may maiinom pang tubig. Oo, pero mali. Mali po yan. At saka Oo. ugaliin yung pagkalat-kalat. Pag nagsusuga, kalat-kalat yung mga kambing. Hindi yung sama-sama siya dun sa isang area lang. Para maiwasan din. Okay. Tinatali yung kambing. Kasi talaga, lalo na yung mga kids, sumusunod sa nanay nila yan eh. Oo nga. Sinuran lang. Ayun. Correct. Ano Ayun. pa ang sakit na pwede nating ituro at ibahagi Ayun, sa isa kanila? pa sa sakit na kailangan din natin malaman is yung Kaplan arthritis encephalitis or CAE. Ito yung isang virus or viral disease sa mga kambing. Ay, mahirap yan pag viral. Caused by retrovirus. Bali, kung may compare natin sa human, para siyang AIDS na tinitira nito yung immune system ng mga kambing. Tinitira talaga. Tinitira. May vaccine na kaya dyan? Ang symptoms nito ay ma-observe natin yung weight loss, poor hair condition, enlarged joints, saka leg lameness, or may inability na silang enable na sila na makatayo kasi nga napupuruhan yung kanilang mga muscles, ganon. So ayun, possible din to na ma-transmit from goat to goat. So, Through saliva. Saliva lang. Yes, and nasal secretions. Pwede rin sa urine at sa feces pwede siyang mapasa. And then during neonatal period from mother to kid, during nursing sa natural colostrum nila, pag yung kanina dedede nila sa nanay nila, ayun kung may infected na yung nanay nila, mapapasa din sa mga anak. So Medyo delikado pala yan, no? Oo nga, nakakahawa. So, kailangan protektahan natin yung immune system habang maaga pa lang. So, Of course, isama din natin yung pneumonia dyan. No, madalas, akala nyo baboy lang nagkakaroon ng pneumonia. Minsan kapag may ubo na ang ating alaga, Paano kaya umubo ang kambing? Ang hindi naman. Para hindi yata. Para hindi ganun. Ayun. Okay, sige po. Ano po yun? Sa pneumonia, ma'am. Pneumonia. Nagsisimula ng umubo ang ating kambing. Hindi, parang naisip ko lang kung paano umubo. Okay po. Sige. Pero then, mapapansin niyo naman po talaga iba pa pong kambing, mapapansin nagsisipon pa yan. hindi, kasi ang pneumonia, hindi lang basta ubo. Parang nag-a-atching-atching ganun. Oo. So, ibig sabihin, may mucus din na lumalabas sa ilong nila. Ayan po, tanda.
Hindi po kasama ang luha sa paglabas para Yes. malaman natin may pneumonia. Tandaan niyo yan. Kambing. Oo. Di ba, So, Miss Annie? may, may pneumonia rin ang kambing. So, ibig sabihin, patatagin lang natin yung kanilang immune system. Hindi, ang gusto ko sabihin na bago ako natawa, yung lagnat. Ayan, lagnat oo. din sila. Kaya dapat, hinihimas-himas nyo rin. Hindi basta tinitignan nyo lang Oo, yung para, kambing. para malaman May kung tender mainit loving ba sila. care. Ang pneumonia po, minsan nakukuha din sa sobrang dumi. Sa Yan. kulungan, sa paligid, and then, of course, yung sudden change of temperature, tapos nababasa sila, yun yung sinasabi Yes, ng yes, pneumonia, Oo. madalas mamatay ng Yan. bigla. Ayan, yan yun. Ang kambing ba may dingge din? May? Dingge. Dengue. Yeah. Kala ko ding-ding. May tanong po kayo. Pwede niyo po i-post sa ating Hindi. Facebook page para masagot natin. Hindi ko pa Hindi po wall. na-expect. Kasi sa kanila wall. Oo. Mahirap kalaban ako. Teka lang. Ayan pala. Isasabihin natin sa mga expert. Yeah. Oo. Tatanong natin Oo, kay Ellie ikukonsulta Baron. natin yan. May mga vets naman na municipal vets sa Oo. pwede kasi sa atin pagka nag-aalaga tayo, lalo ng maramihan, napapansin naman nila yan. Pero wala pa siguro ang kambing. Lalagyan natin para masigurado tayo. Kasi may ubulag na to. Oo. So baka Baka meron din. Na-miss lang po ni Miss Annie. Oo, yan. Si Miss Ana, si Miss Yes. Ayan. Oo. Oo. Ganito din. So, madadagdagan lang natin dun sa sinabi mo, Miss Bing, yung sa parasite. Kasi sinasabi natin, dapat huwag ilalabas ang kambing pag mga ganun na medyo mahamog. Yes. So, may oras po yan. So, pagdating po ng mga, huwag po natin ilalabas ang ating kambing ng mga alas 6, mga ganun. Kasi may mga hamog pa yan. Hayaan nyo munang sikatan ng araw yung damo. Pag naalam na natin medyo mainit na, doon po natin ipagala yung Sabi ating nila, kambing. may- Para maiwasan yung mga mainitan parasite. yung kambing ko. Oo. Yes. Yes. Opo. Yan. Another sakit na problema, ikaw ba, Mema? Wala. Ano ka ba? Yung pox, bulutong. Bulutong. At saka minsan di basta bulutong mo, may mga bukol-bukol. Actually, meron tayong kausap ngayon, isa nating Facebook friend, na may mga para daw pigsa, something like Oh. that. At meron na siyang ginagamit na technology, ano. So, we just advise him na i-double dose sa paraan na ito po yung double dose. 2 tablespoon per, halimbawa kung sa tubig, per liter of water. Yun. So, baka may ganun kayong katulad na problema, nakausap namin pong kababayan natin, yun ang gagawin niya. Okay. So, hanggang sa mag-subside yun. And wala namang masama kung halimbawa, kung may mga sugat po yan, pahiran din ng technology, at saka pwedeng sprayan din. Pwedeng spray. Same with foot rot. Another problem po sa ating inalagang kambing, nabubulok po yung paa. Oh. Oo. So, ang gagawin nyo, ganun din po. Pwedeng sprayan, pahiran, and of course, intake. Ininom. Yes, isasama nyo lang ho ang technology na 1 tablespoon per 4 liters of water, or pwede nyo rin incorporate sa feeds. Ano, naalala Kung ko lang may yung meron ating silang kababayan. feeds na pinapakain. Oo, kasi nga hindi na siya makapaghintay na mapanood ngayon dahil sa nasa abroad siya at work time niya ngayon. So, nagkonsulta na siya sa ating office at tinanong niya kung anong gagawin niya doon sa kanyang kambing na inalagan sa Philippines dahil nagkaroon ng mga pig sa bukol. So, Okay. nagtitake na yun ng technology. So, all he has to do is to double the Double dose. Yes. Yeah. So, Ayan. put rat, clean house lang po ang solution Yes. dyan. Baka nung kasi naglalakad kayo sa mga naglalakad yung alaga sa putik-putik, puro marumi, nabubulok. Oo. Pwede naman hugasan din after nung pagkagala para ma-refresh yan din. Huwag niyo po bubuhusan diretso yung yung ating alaga. Painumin niyo muna po, hayaan niyo muna po siya mag-settle. Bago po, kasi iba naman po kami, pwede naman pong hugasan yung pae. Pag syempre, ganito lang po yan eh. Pag yung alaga yung sobrang dumi na, kailangan na po natin medyo linisin. So, Oo. babanlaw-banlawan na po. Huwag nyo lang po bibiglayin kasi yun nga po papasok yung ating thermal shock. Yes. Pwede maging cause ng pneumonia rin sa ating alaga. Yes. At saka mahalaga din dyan yung ating pakainan. Dapat naka-ventilate din siya para yung mga mouse, mga daga at mouse. English din na mouse. Oo, ayun yung
Mahawa ka na sa akin. Mga daga or ibang insekto hindi makapunta doon na makaka-apekto din doon sa ating mga Oh, yan. Okay. At saka yung constant na paglilinis din ng mga water nila kasi katulad ng sinabi Yes. ni Miss Rachel, may mga transmittable through saliva, galing sa drinker. Yun, kung pwede, lalo na po sa mga naka-house, linisin din po natin. Yes. So, kung mapapansin nyo, puro linis-linis lamang po ang dapat na gawin para makaiwas sa sakit. Yes. At tamang management. Another thing na huwag nyong kalilimutan yung coccidiosis. Very common na tumatama sa ating alagang kambing. Now, para maiwasan yan, maglinis. Ayun. Ano ba yung coccidiosis? Minsan po, pasintabule sa mga nagluluto, kumakain sa oras na ito. Meron po sila mga dumi na may bahid ng dugo. Oo. Okay? So, yung kanilang dumi, pag nakita nyo ganon, maaaring may coccidiosis na siya. So, dapat ho ay maging alerto kayo. Baka yung mga paligid nyo dyan, yung kulungan nila ay nagigitata na. Ayan. Diba? Napakadelikado ng coccidiosis at saka maaaring ito ay magkaroon din ng sintomas na anemic siya, parang nahihilo-hilo pag lumalakad. Yun yun. Ayan. Tsaka Pati sila nahihilo. No, tsaka dapat kung na-observe na natin na may sakit na yung ibang mga alaga natin, i-separate na natin sila doon sa mga ibang healthy pa para hindi maiwasan na makahawa pa sila. At matutukan. At kung may time at kung may malapit ng municipal vet, hingi po tayo ng tulong sa ating local vets para ma-assist din po tayo sa mga pangangailangan. Yun. Oo. Yes. Ayan. So, kung papayuhan kayo ng inyong mga vet na i-vaccinate, yearly, sundin po natin ang ating mga vet. They Yes. know, ano ba tawag doon? Ang sabi nila? Vet knows best. Yeah, parang ganon. Perfect. Parang ganon. Oo, kasi nga, ang ating mga vet nakakaalam kung anong dapat gawin sa ating mga alaga. So, kung sabihin sa inyo, ganito po ang gawin nyo, do it. But, of course, huwag nyo kalimutan na dapat nasa peak of health. Yung kalagayan ay malusog siya kapag nag-vaccinate. Hindi Yes. mo nalalata na, mahina na, doon ibaba. Hindi na tatablan yun. Saka mahalaga din yung pagpupurga para maiwasan yung parasite. Sa lahat. Oo, purga. Kailangan once a year may 2 beses po tayo magpupurga. Yes. Alam natin yung season na tag-ulan, before tag-ulan, purgahin na natin. Ayun. O kaya yung mismo tag-ulan, Kasagsagan purgahin na ng rin tag-ulan. natin Ayun. ang mga kambing para maiwasan yung parasite. Ayun. Yun. Okay. So, ano pa ba ang pwede nating, tip na lang ho, dahil sa kita to, di ba? Okay. Kapag ba bumili ang isang kababayan natin ng kambing na alagaan for meat production, anong edad ang dapat niyang bilhin? Pag meat production, sasabihin ko na lang mamaya ulit. Yung 2 months old na kambing, palalaki mo pa yan eh. So, tumitimbang po yan ng mga around 8 to 10 kilos. Winners na yan. Winners na po yan. Kasi ang medyo mahaba-haba din yung pag sumususong kambing. 1 month hanggang sa 2 months na na-ready pa yan eh. Magkano yung bibili niya? Depende po sa lugar eh. Parang si Miss Big may idea Sa doon. amin sa province namin. Yan, Sa province. Yes, sa Sa province. Mindoro po. Oo. Sa Mindoro. Actual na tinanong ko sa tatay ko. Opo. Mhm. Ayan yung kapag lalaki daw kasi, iba yung price ng lalaki sa babae. Oo. Kapag lalaki, 150 per kilo. Ideal weight nito is 30 to 20 kilos. So, magkano yun? Ba, Oo, malaki yun eh. Mag-computer tayo. Oo. Ibig mo sabihin, kapag magsisimula ko, ganyan dapat timbang niya, 20 ang minimum. Yung 20 kilos? Pangkatay na siya. Pangkala. Yung gusto mong gusto mong Alagaan ko. paalagaan, yung sinabi Palakihin. natin kanina na nahiwalay na yung yung Oo, kambing doon sa winners. nanay. Ilang Oo. kilo nga yun? Mga around 9 ilan? to 10 kilos. Mga ganong kilos Okay, lang so sila. kapag ibebenta ko na, napalaki ko na, ang timbang niya 20, pwede na. 20 Oo, to pwede 30. na. 20 to Wow, 30. oo. 150 times 20. 3,000. Yun. Sa babae is 130 per kilo. Mas mahal ang lalaki. Kasi tinanong ko sa bakit mas mahal yung lalaki compare sa babae? Ang sagot kasi sa akin ng tatay, mas malaman kasi ang lalaki. Yes, tama. Sa lalaki Saka mas yes, mas mabigat sila ang lalaki, mas mabigat. Okay. Teka lang, hindi ako naniniwala. Medyo contradicting. Hindi, sa mga kambing po pinag-uusapan natin. Kambing pala. Oo. Sa kambing po yan. Tapos, ayun, meron tayong kinuhang So, teka muna ha. Kung bibiling ko
yung sinasabi mo, ganun na, tapos palalaking ko ilang buwan bago ma-attain yan. Yung an additional Yung 10 kilos, for 20 example. to 30 kilos. From the start ka ng 8 kilos, pagkabili mo, ilang buwan nyo bago Makuha mo makuha? 20. Yes. 30. Doon sa fattening kasi, depende sa area. Eyeball estimate lang. Bawa, ito, bilhin ko around mga 20 kilos, pepresyo ka ng 4-5. Pero medyo maliit lang, pepresyo mga 3,000. Depende sa area. Ganon, eyeball estimate. Tansyahan Ganyan lang, nila tinginan lang. kinikilo. Actually, Oo. may customer tayong ganyan, nakausap ko rin siya. Paano yun po paano mo lalaman yung timbang ng kambing kung pwede na siyang bilhin, Mhm. kung pwede na siya pang katay. Okay. Eyeball estimate lang. Oo, Kapag eyeball sinabi niya, ayan, pwede na yan, ay pwede niya ng... So, katawan. Sa katawan. Sa katawan. Katawan ang pinagpapasiyan. Oo, katawan lang. Hindi pwede ganun. Pero, Eh, bakit yung itlog pag binibili natin eh? Tinitimbang. yan na nga, yan eh. Titimbang ngunit ko. Ngunit kulang. So, Ayan. ibig sabihin, ganun ang labanan ngayon. Okay. Ayan, ganun lang. And then- Pero yung nakabili tayo ng mga 9 kilos, ano yun, 3 yun, 3,300, pero 10 kilos lang. Hindi. 9 9 kilos pala, 9 kilos. 7 kilos lang. Oh, yun. Yun Binili pala, ng oh. tubig, no? Tapos inalagaan natin siya ng almost 3 months. Oo, 3 months. Mamaya po. Mamaya po natin ikukwento iyan. natin. Yan, oo. Sige, Pero, gawin natin yan. So, muna. Ayun. So, kung negosyo pag-uusapan, Miss Bing, Kung negosyo naman po yung pag-uusapan, kung kakarnihin naman natin siya, yung goat meat po kasi sa ngayon is 380 per kilo. mas wow, mahal mas pag mahal sa pinatay mo. mas mahal sa baka. Skin ito ha, meat Ah, with with skin. skin. Okay. Okay, so, teka muna, maputol lang kita, partner. Ang ibig mo sabihin, kapag binenta ko siya ng buhay, medyo mababa lang aabot. Medyo mababa. Pero kung kakatayin ko siya at kakarnihin ko tibenta ko, Mas malaki. Ang mas kita. malaki. Wow, oo. May kita ka. May mas kita. tayong pwesto. Dalawa kita nan. Oh, doble. Ah, doble. Hindi ba yan duling? Hindi. Okay, sige lang. Hindi naman. Hindi. Kasi kitang-kita na kapag Oo. kinatay mo yung kambing, kikita ka dahil yung Ayun. goat meat with Yun. skin niya is 380 per kilo. Wow, oo. Ito, ulo at saka paa, 300 per kilo. Oh, ang mahala no. Ulo lang yan ha. Ulo. Yung pampapaitan is 200 per kilo. Oh, parang baboy na Yan rin yung mga no. tuwalya. Oo. Namang loob. Yung skin, naku, mabibigla ka, 400 per kilo. Oh, mas mahal pa sa karne. Ano ba yung Balat na skin? alagaan natin. Oo nga. Yung balat. Pwede naman skin lang yung bibilhin mo. Ano bang nagagawa sa skin sa? Hindi, ano yan eh. Hindi, niluluto yan eh. May, nalimutan ko lang eh. Ang, May iba bumibili ng Bumibili na animal skin para gagawin leather. Sa, ang tawag sa amin yan, dahon sa sinela. pag skin yan, ibig sabihin wala na yung balahibo ha. Kasi yung balahibo ng kampeng, Skin lang. ginagawang ano yan eh, bag, ganan. Yun eh, di ba? Yung pero skin naman ginagamit. Ginagamit din. Ginagamit. Ang kaya nagiging mahal siya kasi ang dami mong kailangan katayin para puntahan ka ng biyahero bago nila kunin yung mga balat lang yun. Sa bagay, ano nan eh, matibay yung balat. Oo, okay. Ayun, dahil na ano mo na siya, nakatay mo na siya, pwede mo pa siyang pagkakitaan sa luto na. Ah, yan. Oo. Sarap Kasi yan. nagtanong din ako kanina sa isa nating kasamahan. Yes. Ang per order pala ng kambing, kalderetang kambing, ay umaabot ng 65 to 80 per Gano'n ka? serve. Ano, konti lang yun. Konti lang nung kumakain ako sa Bulacan. Isang serve lang siya. Oo. Ang konti lang, parang platito lang. Ang mahal ano? Oo. Hindi pa sumasaya. Pero masarap naman. Saka tinatagkambing ba yan? Adobo, Papaita. Yan sarap. Tapos tatanungin ka nung customer, kambing ba yan? Oo. Bakit bibilin? Kapag kambing, malalaman mo naman sanggo, di ba? Teka, meron kami nakainan din na nanloloko. Ay, sana wag niyong gagawin yon. Nang kainin namin, tipak-tipak ang karne niya. Sabi ng tatay ko, hindi to kambing. Kasi pag kambing, may buto. Oo, yun, walang Ang buto. laki nung part na yon na walang buto kang May makita. laman. Oo, talagang sabi niya, kabayo to. Oo. Eh di mas mahal, sabi ko naman, malay mo yung namatay na kabayo. Oo. Pusa na So, hindi. gano'n. Oo. Bakit pagkakahawig ba ang lasa ng kambing at
Hindi, sa kulay. Sa kulay. Sa mga hibla. Red. Hibla. Pero pag luto na yan, hindi mo masyado ma-identify kung kambing ba yan o ano. Pero may iba kasing mga tao na kahit sila mismo nag-aalaga, may ayaw nila yung lasa yung aftertaste ng anggo. So may mga kanya-kanyang recipe. Oo. For example, sa Nueva Yes. Ecija, may mga natutunan kami paano magluto na tinatanggal yung anggo. Oo. Mamaya, explain Mamaya, natin. sige. Oh, yan, sige. Masarap sa kambing talaga yung anggo. Ay, talaga. Yung iba po kasi talaga, hinahanap yung lasa yung anggo eh. Okay. Yan, okay? Alright. Sige. I'll finish. Ay, sabi nga kung ano yung medyo may amoy ang masarap. Okay. Di ba yung patis, di ba? Oh, yung sa pinag-usapan nating kambing, ano ang mga lahi na pwede nating simulang alagaan bilang para sa meat production kasi patabain 'to pinag-usapan Oo, natin. yan. Breeders. Ano So, yan? Isa po dyan ang bower. Oh, yan. Pinakasikat yan. Pinakasikat. So yan, pwede kayong mag-start yan or you go to the native goat talaga. Oo. Pero sabi nga talaga ng yung expert sa Yes. pag-aalaga ng kambing, yung mga backyard, magsimula lang tayo kung ano yung kung anong meron tayo. Yes. Tapos, Tama. native. Tama. After nun na saka natin i-upgrade. Yung tama nga Tama. yun. I-breed natin siya sa mga Aglo-Nubian. Yes. After nun, yung anak noon, saka nating i-breed doon sa bower. Kasi, yung mga ganung daw breed is tumitimbang niya ng 40 to 45 kilos pang meat. Wow. Yes, oo. Ayan ang bagong ngayon na sabi ng mga expert sa pag-aalaga ng kambing. Mamulitin natin from native to Nubian. Oo, tapos i-cross To mo siya bower. sa Sa bower. bower. Okay. Sabi nga ni Alvin Montesillo, sa lahat na nagsisimula, you start with the native goat. Yes, oo. You Yun start with talaga. the native goat. Okay. Maganda naman yun dahil mapag-aaralan natin. Kasi minsan, pag puro upgrade tayo, malaki yung gastos natin. Pag in-upgrade mo yan, hindi rin minsan kinakalabasan ng maganda. Kung maganda talaga yung mga breed na i-cross mo doon sa kung anong meron tayong breed. Start with Yan. the basic. Yes. Yes. Oo. oo. Kasi naman ang native natin, maganda lahian ng iba. 'Di ba? Katulad ng mga Pinoy, pag nagpalahi ka sa Amerikano, 'di ba? Pag ang anak mo mapuputi, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, 'yun. Yung parang Okay. ganun lang yung natin, approach. Mga kaibigan, ang Team Atobi ay nagsagawa din ng sarili nitong eksperimento. Yes. Oo. Ako na ba ulit? Yes. Ayan. Nung last year, so tinaray po namin, isa sa mga pwede nating alternative na pakain, yung ating 1:5. So, nag-experiment kami with Miss Cheryl. Yes, Cheryl. And then yung kambing na inalagaan natin, tumitimba lang siya ng 7 kilos, di ba? So, experiment muna kami. Pure 1:5 Ang muna. payatot naman, 7 Oo. kilos. Galing lang, sabi daw, Ang may lahi daw yun eh. Parang Ang may sabi. hanger eh, no? Syempre, para lang para lang magtuloy-tuloy yung trial, di Oo. kinuha natin. Pure muna na for 4 days. Tapos, sabi ni WBA na lagyan natin ng kangkong. So, nilagyan natin ng kangkong. So, timbal lang kami ng 50 grams. Tapos, yung isang stock na 10 pesos na kangkong, for 3 days yun. Kasi, ina-estimate lang natin eh. Ang ginagawa namin 50 grams na 1:5. Tapos, lalamasin lang natin. Yes. After nun, ipapakain na yon. Yung kanyang tubig, meron po yung 1/4 o 1/2 teaspoon atobi plus nilagyan din natin ng salt. Yung kanilang tubig, tapos may molasses pa nga. After 17 days with NBM, tawag dito 1:5 plus yung kangkong, tumimbang po siya ng 11.5. Yes. Basta nag-gain po siya ng 1.5 kilos. Okay, nadagdagan. So approximate siya ng 88 grams yung daily gain niya. Okay. Pagdating po na after 2 weeks ulit, nagdagdag siya ng kalahating kilo. Hindi na po kangkong yung binili natin kasi medyo mahal na. Yes. So, kumuha po kami ng mga damo-damo dito sa paligid. So, ang ginawa ni WBA, gumawa ng yung pang Gilingan, karne. Gilingan. O, diba, ginigiling natin. Tapos, kinuha natin yung sabaw plus yung yung damo, sinama na namin yan. Depende, 1 dakot, 2 dakot nilagay namin. Tapos, nagdagdag tayo 100 grams na that time kasi medyo lumalakas na siyang kumain. So, after, 1 week na ulit, medyo bumaba, 250 na lang. So, yung analysis namin dito,
hindi lahat ng damo is nakaka-gain Pwede. ng weight ng ng kambing. Oo, kasi yung sa amin, may iba-iba eh. May yung nilalaga para grass, meron kami Oo. nakita. Tapos parang hindi ako familiar sa mga damong yun. Kinukuha na lang namin kasi syempre sasama natin. So, depende pa rin Tapos sa klase after pa nun, ng mga damo. ilang buwan, 3.5 months nating Nalagaan. inalagaan, tumimbang lang siya ng 12.5. Yeah, Yun. Kasi may pagkakataon pong nag-11 na siya, bumalik siya ng 10. Bumaba. Kasi, yun yung analysis namin na hindi lahat ng damo pwedeng ipakain. So, meron palang damo ng naging epekto niya is busog lang siya, pero Pero hindi nag-gain. nag-gain. Oo. Or Pero may, may attitude din ang kambing na kapag natikman niya na or parang nagsasawa na, Yes. hindi niya na kinakain. Gusto niya laging fresh na water. Kasi talagang kami hands-on kami laki ng Di palit ng palit. Minsan ako nagpapalit. Mamaya ayaw nang inumin. Talagang juicy ang kambing. Nakita ko to talaga. Pero Juicy. oo, medyo juicy. Pero nung ating kinatay, yun ang parang hindi lasa siyang kambing. Ayun lang. Talagang Walang anggo. Ito, natikman mo siya, di ba? Ikaw natikman mo rin. Ikaw, hindi mo natikman. Niluto namin yung kaldereta. Isa Pero naman ang sarap. silang nagkakatay kasi doon. Ayun. Biniyak na. Hindi siya malansa, Yun. walang langaw na lumalapit. Sayang, hindi natin napicturean, At no? saka yung karne niya, hindi daw sobrang sebo. Yun. Hindi Di siya ba? sobrang masebo. Yun. Nahawakan mo lang. Nakatulad ng mga nakakatay niya na pag niya, kapit ka agad yung Sino yung nagkatay? tito ni Kuya George. Oh, yun yun. talagang sanay So, siya. ibig sabihin lang, sanay sa pagkakatay yun dito sa siya. trial natin, yung 1:5 natin, pwede natin ipakain as concentrate sa mga kambing. So, yung sa amin, hindi namin natuloy-tuloy yung experiment kasi nga, so sobrang busy, wala na rin para tayong time. Pero yung amin pong trial na yan, sinashare po namin na yun yung naging resulta. So, approximate po ang nagastos natin yan is almost 8 pesos per day. So, At saka kinakit yung natin. texture din ng karne kapag kaniluto, hindi siya lumiliit eh. Oo. Kung ano yung cut mo, yun din. At Yun saka na. matagal din siya sa... meron kasing yung ginataang natikman nyo, di ba? Hindi ko tinikman. Hindi mo pinatikman sa amin. Hindi na ako babot. Hindi, matagal na siya sa freezer. Pag nilabas mo, kakainin mo, hindi siya, dito, panis. Hindi, kasi gata siya. Dapat kapag ka may gata ka. sa Oo, freezer na sarap mapanis. sana yun, no? Hindi siya Hindi. madaling Oo. mapanis. Masarap pa rin yung lasa, ganun pa rin. Parang bagong katay. Yes. Oo, saka ang lambot ng karne, no? Kasi yun, ang sarap. pero isa Okay. pa napansin ko dito, matagal na pala siya sa ref, hindi mo man lang pinakain sa amin. Ayun nga eh. Nagsabi ka pa, hindi mo kami Hindi, may pinatikman. natutunan din ako sa pagkakatay ng kambing na ang kambing pala kapag pinatay is papainumin lang. Yung suka, sabi nga ni Jay, di ba? Suka lang. Ng suka para mahilo siya, tsaka mahimatay. At saka once Oh, nalilinisan, pwede kaya yun sa tao? O sa actually ang tao umiinom ng suka hindi namamatay. Hindi naman eh, no? Makakatay. Hindi, napansin ko lang din kapag nililinisan siya, mabilis matanggal yung balahibo ng kambing natin. Oh, At okay. saka ano siya, kapag ang kambing pala kinakatay, huwag mong susugatan para yung pinakalobo niya, di ba naglolobo Oo. yung katawan niya, ay hindi maano. Dahil kapag natanggal daw pala yun, is mahirap na siyang tanggalan ng balahibo. Pero yun sa atin May talaga, technique talaga. pero yun sa atin talaga, madaling matanggal yung balahibo. Wow, sayang hindi okay. natin na subaybayan Kaya yung nga. Ngayon, meron kaming may dagdag pa po kaming input sa inyo. Dahil nga sabi nga ni Miss Ana, base na rin sa experiments na ito, ay hindi lahat ng damo ay kakainin nila. Yes. Actually, sa mga expert na rin, ang nagsasabi na huwag kayo magkakamaling pakainin niya ng patatas. Bigla nyo haglasan ng patatas. Oo. Kamatis. Mhm. Poisonous sa kanila yan. Okay. So yun, tip na po Oo. yun. Oo, baka biglang sabay-sabay na naman kayo. So, baka bigla ho, halimbawa, nagpipiknik kayo sa isang kubo, tapos tinatanaw nyo yung kambing, tapos yung kasama nyong bisita o mga bata, biglang Ano ba yung patatas na yun? Fries? Fries. Hindi, kasi basta patatas. Oo. Tsaka kamatis, poisonous pala ito sa mga kambing. Yes. No po. And, yes, and ang mga goat or kambing ay hindi po tinatawag na grazers. Ako, akala ko grazers eh. Hindi pala, kundi browsers. Why? Kasi, ang kinakain nila ay twig, leaves, Mhm. weeds, hindi plain grass.
Yes, oo. Pag grazers, plain grass. Yun yung baka. Oh, yes. Yeah, baka. Yun. So, Kahit mga grazers same sila. ruminants sila, iba pa rin kasing goat. At saka, dagdag na rin dun sa hindi natin dapat pakainin ng Yes. mga, katulad nung, ano ba to? Hagonoy. Yeah. Ano ba yung hagon? Hagonoy. Yun yung isang Lugar sa Rizal yan. Hagonoy na, oo Hindi, hagonoy dito sa may parting yung wild eggplant. Di ba may mga wild eggplant? Okay. Oo, wag nating ba poisonous din yan. At saka yung lantana, ito alam ko to. Kasi yung malito ko, yung kinukuha kong bulaklak na mabango, may matinik na iba-ibang kulay. Yun yung lantana. Di ba makahiya? Hindi, iba yun. Yung bulaklak na mabango yun. Tapos pag seed pa lang sila, yung mabubulaklak pa lang, para siyang paminta na bilog-bilog. Hindi ko na matandaan. Yung meron siyang, ang pagkabulaklak niya, may yellow, may red, isang ganon, bulaklak. hindi na namin- Parang santan. Alam, no. Face out Parang yan. Oo. Hindi, Obsolete marami ba? to. Damo nga to eh. Sige. Yun. Okay. Huwag natin pakain sa So, ating mga kambing. In short, kung meron pa kayo naisahin ko, ang Yes. pag-alaga po ng kambing, lalo na sa patabain, malaki ang kikitain nyo, at magkakaroon pa kayo ng pagkain na malasa, Nutritious. lalakman namin yan, Yes. safe, Yes. wala pong mga parasites, Oo. katulad na nararanasan ng iba ngayon. No? So, paano makakatulong ang teknolohiya kung sakali man na gusto nilang mas magaan ang pag-aalaga? Okay, isang part, simulan ko lang sa immune system. So, with the help of technology, na-enhance yung immune system para prevention natin sa mga viral, lalo sa mga viral diseases. Kasi syempre, tapos yung pneumonia, na-prevent din natin. Kumbaga, napapatibay natin pangangatawan nung physiological structure ng ating alaga. Yun. Okay, next. At napakahalaga ng nutrisyon. Kasi may technology kayo, pinababayaan nyo naman ng nutrisyon. At ang iniisip nyo lang, damo lang. No? Kung ano lang ang nakukuha dyan. Hindi po ganon. Kung gusto nyo magkaroon talaga ng magandang negosyo o pagkakitaan, talaga mag-focus na kayo na hindi basta, pwede na yan, barabay lang. Oo. Hindi pwede yon. Negosyo kasi to kailangan talaga focus. Pag-aralan nyo mabuti bago nyo pasukin, then mag-trial kayo, mag-practice kayo kahit ito pala, kahit sa 2 lang. Native. Bakit hindi isa? Kasi po, kapag may ugali ang kambing, na kapag isa lang siya, umiiyak siya. Yes. Lonely. Oo, at panayang, kumbaga sa aso, panayang alulong niya. Yes, oo. Kasi nalulumbay pala siya kapag mag-isa lang siya. Kasi mga, ano ba tawag doon? Social animal. Herd animal, yes. Gusto nila kawan sila. So, kung kukuha kayo, hanggat mari sana 2. Isang babae, isang lalaki. Oo, kasi nga, nalulungkot sila. At pag ganun minsan, namamatay agad sila. Sa lumbay, Yes. sa That's stress. why. Kaya pala Oo. yung experiment natin laging hinahanap sa sana. Alam mo, ang galing nung kambing na yun Pag nakikita na ako, nagmeme na yun. Tapos Uy, ako gumaganon din naman na. Gusto niya hinihimas-himas siya, di ba? Mas siya medyo naging attached ako sa kanya Bing. Nakakulong po siya. Paglakas po niya, pagpunta niya, nakawala yung So, sobrang mysterious. Kasi lagi mo nalilimutan i-lock Isara. yung kanyang pintuan. sobrang miss niya sa akin, gusto niya pumasok. Hinabo. Oo. Hinabol ako. Naamoy kasi ikaw. Kaya, Oo, naamoy. Hindi, kasi kung sino yung nakikita niya, parang, syempre Yun na, nakafamiliar na siya sa amoy din. Correct. Oo. At saka ayan, including po doon sa ating kambing, alam nyo ba? Nako. Ayan, Yan. hindi nyo alam yan. Di ba pag napapansin nyo yung kambing, wala siyang ngipin sa upper ng jaw niya, wala. Pero meron siyang 24 molars. Lahat bagang Oo, kasi nga kaya niyang kumain ng medyo matitigas. Pero hindi syempre kumakain ng lata yan, hindi kaya. sugat-sugat siya. Susugatin yung kanyang yan Okay. po. So, yan po. Pick your choice, sabi nga. Pero isa sa magandang pagkakitaan, patabain. Yes. Para po makarne ninyo. Mhm. At kung may technology at magandang sustansya ng pagkain, makakaasa kayo na mas mabilis lalaki at bibigay kasi nagiging karne. Nako-convert into karne yung kinain Yes, nyo. tama. Yung sa mga health conscious, para masigurado rin po kayo sa mga kakainin nyo. Kasi nakita naman natin yung mga
protein, saturated fat, calories na makukuha natin sa kambing, pwede po kayo magsimula mag-alaga. Yung nga, katulad sinabi ni Miss Annie, try nyo mag-alaga kahit dalawa muna. Ayan. Yan. So, yan po. Maraming salamat sa inyo. Kung meron kayo na i-share sa amin, kung kayo nag-aalaga ng kambing, pwede kayong mag-message sa amin para po ngayon mabasa natin sa ating mga listeners, viewers. Okay po? And ngayon naman, allow us to present to you another segment of this Farmer's Talk. News Flash, ang say nila sa 1:5 hog budget feed. Wow. Take away. Yan. May say sila. Yan. Ito, tingnan natin po mula po sa Facebook. Okay? Simulan natin kay Ma'am Yen Pacolor. Thank you, Ma'am Yen. Thank you po, Ma'am Yen. Ano? Humingi po tayo ng permission sa kanya bago natin i-post siya. Actually, nanonood po siya ngayon sa atin. Ay, Ma'am Yen. Ay, Ma'am Yen. Thank you po. Thank you, Ma'am Yen. Okay, ito na po. Ayan. Balita natin to. Yan. Yan. Ang sabi? Galing naman. Ayan, ako yan. Sige, yan natin. Parang Ate. Opo, ma'am. Nagtataka yung may alaga may doon sa amin. Lakas raw ng inahin namin. Dalawa pa sila nasabay na manganak. Yung isa ngayon pa lang nagli-labor. Oo. Ayun. Kasi ang una kasi dyan, dito sa may pangalawa. Oo, yan. Ang sabi din niya, kasi nag-PM sa akin, Ma'am, ang sabi niya kahapon agad, nanganak na nga yung isang, inahin, first parity. Late na nga ako na dyan yung unit dito sa may left. Tapos, Hindi mo po nahirapan. Oo, na hindi nahirapang manganak. Ang sabi niya, ayan, tapos malulusog raw po ang mga biik, tas maliligsig gumalaw, tas pare-parehas raw ang laki nila. Ayan. Tapos humingi daw agad ng pagkain, kaya binigyan na raw po kaunti. Oo, yun. Kasi nagtanong siya kung pwede nang pakainin. Ay sabi ko, pwede naman. Pag nangihingi, pwede na yan. Okay, bago natin puntahan yung picture, ito naman ang message niya sa ating group na Certified A2B users. Okay, basahin po natin in toto. Hello, A2B users. Share lang po ng Mama Pig namin. Nakukita lang pag sinasabi ng Mama Pig. Binigyan niya kami ng 11 piglets. Yeah. Lahat buhay po. 1 day old. First parity po niya kahapon, which is March 10. Nanganak ng 1 p.m. Natapos siya ng 3 p.m. 2 hours, ano? Pagkatapos niya po mailabas lahat, tumayo na agad si Mama Pig at humingi po ng pagkain. Kaya binigyan po namin kahit kaunti lang. A2B plus NBM powder lang po binigay namin. Wala nang iba. At sobrang lakas ng inahin namin dahil sa A2B. Thank you, A2B, sa pagpapanatiling malakas at malusog alaga namin. Thank you, Lord. Ang may sulat po ay pinadala ni... Ayan po. Sabi ni Ma'am Charo, Ito po yan. Ayan. Ayan yung picture na pinadala niya. Ano mo, oh. congratulations po, Pare-pareho, Ma'am Yen. 11 big years. Pareho nga, no? Unang anak niya ng inahin niya. 11 kagad, no? 11, oo. At hindi mo sasabing maliit yan. Oo. Laki yan. First Ayan parity. pa, oh. Oh, Diba? yan. Ang tatakaw nila. Ang lalaki ng balakang So, nila. may isa ay nasa likod, nasa dulo. Oo. Yung pangalawa, laki ng balaka. Diba? Wow. Ay, anakin niya. Ano? Gawing inahin. Ayan. So, yun. Ayan po, salamat po, Ma'am Yen. Yes, thank you po. very much. So, from time to time, maghahatid kami sa inyo ng news flash kung ano ang say nila sa 1:5 hog budget fee. Yes. And lahat po kayo, welcome po mag-share ng inyong mga karanasan at kaligayahan, of course, inspiration sa buhay ninyo dahil po sa 1:5. Yes. Okay po. Ngayon naman, punta na natin ang last segment natin. Ayan, ang ating next siksik sa liksik. Yun. Yun yun. Parang hindi ko narinig yun. Ang tampok natin ay kangkong. Yes, Yes. kangkong. And ayan, pwede rin natin siya ipakain sa mga kambing natin. Yun, Kagaya ang ng sinabi na-mention natin natin, kanina. Oo. So, alamin natin yung kung ano yung mga benefits na makukuha natin dito.
So, ang kangkong, its scientific name is Ipomea aquatica. Kasi from the aquatica name itself, ito yung nabubuhay siya sa tubig or mamasa-masang lupa. Wow, mamasa-masa. So, yun, yes. Ayun, tsaka pwede siyang ma-harvest throughout the year. Wala siyang pinipiling panahon. Oo, madali siyang patubuin. So, marami itong mga iba't ibang tawag. Kasi kung sa English, water spinach, kilala ang kangkong. Sa Japanese, yusai. Yusai. Sa magaling pala yan eh. What you say? Sa Cantonese, ong choy. Hangcho. Ong choy. Sa sa marami sa Mandarin kung sin chai. Vietnamese rau muong. Sa Thai, pak bung. Hindi yan pak ganun na. Ba't ganun? Pak bung. And then Portuguese, batata aquatica. Yeah. So medyo malapit sa Batata, scientific. parang patata siya eh. Yes. Batata. Tapos, it is grown in Southeast Asian region as vegetable. So, yun. Sa flavor naman, ang description nila dito is it has a slightly sweet flavor compared sa ibang mga veggies. Yes. Hindi ito, it is not bitter, hindi siya bitter. So, masaya siya. Yes. Sweet siya. Hindi, yun. Hindi siya palaya. Kung meron man tayo natitikman sa mga dishes na medyo mapait yung kangkong kasi possible na yung mga ini-spray nilang pesticide. Kaya tayo nakakatikim. So, much better na pesticide niya? yung during cultivation nila, pwedeng nag-a-apply sila. Or iba pag tinatamaan ng pest. Or maring yung mga tubig kasi contaminated. pwede rin ganon. Sige. Tapos, ayun, mas better na yun nga, magtanim na lang tayo ng sarili natin para to make sure na Aplanda lang safe. po. Mhm. Aplan kangkong. Yes. Ayun. So, awang dun sa mga nutritious benefits ng kangkong, unlike dun sa mga previous siksik-saliksik natin, sa mga veggies, is rich in vitamins and minerals din. Sa vitamins, it is rich in carotenoids, lutein, and provitamin A for vision and good eye health. Yes. Vision again. And minerals, rich in iron and calcium. Tapos, meron din siyang gamit as medicinal herb, ang kangkong. According sa medical health guide, ang kangkong buds, ginagamit tong poultice or yung parang pangtapal sa mga used to treat skin diseases such as ringworm or athlete's foot, pwede. Eh pala yung lola ko, makita mo yung mga daon ng Tapal-tapal. Alam ko may athletes. Ayan. Tapos, Kaya ka na magpa-foods pa sa mukha kapag ganun. teka, malala. Ayan. Yung kangkong juice naman, mixed with water, used as cold compress to treat fever. So, panglagnat. Okay. Magagamit din pala siya. Tapos, yung juice from boiled kangkong used to loosen constipation. So, nakakatulong para hindi tayo, yung mga nahirapang dumumi, constipation. Hindi ko lang maalala kung yan yung kinakain ko pag hinulol mo. Ayan. Baka maiyak naman po kayo. Hindi po namin pinapaiyak si Miss Annie. Ayan. Tapos, yung kangkong leaves naman used to treat diabetes, especially in pregnant women. Okay yun na. Green sa diabetics. Sa Philippines pa naman maraming diabetics. Yes. And then yung leaves din is used as sedative to promote relaxation and sleep, yung mga nahihirapan sa pagtulog. So, pwede rin siyang sedative. Yes. Meron lang tayong... Lagyan natin sa capsule. Kasi pwede nating magtanim tayo, yun, di ba, gumagapag naman yan. Magkuha tayo ng base. Lagyan natin sa kwarto. Para makatulog. Ayun, asing halaman. Dumalagaan. Tapos pagka gusto mong makatulog, pitas lang. O, di ba eh. So medyo take note lang kasi pag nakarami tayo ng pagkain ng kangkong, kasi di ba nga it helps loosen constipation. So pag medyo marami yung makakain natin, meron kasi siyang laxative effect or yun yung tipong magpapabalik-balik tayo sa banyo at maglalabas. Ganun. Pag naparami ka ng kain, pag Konti nasa lang. labas ka, pupulutin ka sa kangkungan. Ayun. Nice one. Nice one. Sakto. Kasi yun, isa sa trivia dito, yung kangkong pala sa Ang gandahan mo naman yung trivia. Alam niyo ba? alam nyo ba? Ganun ba? Mali. Dagdag trivia lang. Sa Indonesia, ang kangkong, kung tayo parang
minsan yung iba, dinededma na lang natin yung kangkong kasi lagi natin nakikita sa tabi-tabi lang eh. Sa kanila, sinaserve pala nila yung kangkong sa mga honored guests. Kasi sa kanila, parang tinuturing nilang Tama yan. Doon sa mga gagraduate. Ibig mo sabihin, With hindi ka honor. maliitin na kapag sinerve mo ang kangkong. Yes, sa eh, kanila, ano? ganun nila binavalue with class ang kangkong. Sa mga kapita-pitagang bisita nila. Yes. Ayun. Ano yan? Pero may alam nyo ba si WBA eh? Oo. Ganito po kasi yun. Alam niyo po ba na pag ang kangkong ginupit niyo yung dahon at iniwan niyo sa may arawan ng mga 30 minutes, malalanta. Oh! Tingin ko na nalaman yun. Bakit kaya malalantahan? Binilan, ikaw ba naman bilan sa araw? Tignan mo, di ka malanta. Ayun. Ayun. Tsaka actually, isa pang trivia dito, medyo nakakalungkot lang, pero isa siya sa USDA, sa US Department of Agriculture, parang listed siya as a federal no-shoes weed. Yes. Kaya parang sa kanila, illegal yung pag-aalaga or pagbebenta. Kasi dahil nga kinonsider siya as a weed kasi nga parang medyo na overpower na niya yung mga ibang halaman. So, meaning hindi makontrol yung pagparami sa yung pagparami. kanya. So, masyado na siyang dapat sa iba. Yes. So, kinonsider siya as a weed. So, ayun. Yun, yung additional trivia lang. So now, paano natin gagamitin ang kangkong? Sample, alam naman natin luto yan eh. Oo. Okay, yung simple lang po na actually lately ko lang nalaman na kala ko sa side dish lang siya. Pwede pala siya ulamin diretso. So, ang gagawin niyo po, mag-isa po kayo ng hinugasan na po na kawali ito. Okay, yan. Lahat nakahugas na. Akalain mo ito. Nagluluto ka pala. Kapampangan ho. Take note, kapampangan ho. Ay, masarap magluto yan. Yung bawang, gigisahin po, yung diced bawang, gigisahin po natin to. Lagyan natin ng Hirap konting i-dice yun. Bawang? Madali. Mas magaling kami maghiwa eh. Ang hirap i-dice yun. Sa akin gusto ko circle eh. Okay, go. Idadice rin po yung sibuyas. So, gigisahin lang po natin. Tapos lalagyan natin ng oyster sauce. Kaya, no? Social oyster? Tuloy-tuloy lang. Tapos lalagyan natin sarap konting salt, yan. pepper, tsaka konting sugar. Oh, Tapos yung, sugar. yung kangkong, gagawin lang po, iba-blanch lang po natin siya. So, Ayan, mainit na sa tubig. tubig Ganito na po kami mainit. mag-blanch. So, mainit na tubig, lalagay nyo mga 10 seconds. Tapos doon sa may ice cold water. So, yung tubig na malamig, na may yellow pa, doon mo next, tapos pwede nyo na i-prepare. Tanggalin nyo lang po yung mga stem, iwan nyo yung leaves, tapos ibuhos nyo po. Pagpatong-patungin nyo. Oo. Tapos sabay ibuhos nyo yung oyster sauce. Wow. Yes. Maganda. Sa akin naman is para pang pamilya lang talaga siya. Nilagang kangkong. Ayun, hugasan mo yung kangkong, tapos lagay ka lang ng tubig sa kaserola. Hinugasan mo ba yung kangkong? Kahit konting-konting tubig lang, 5 minutes. Pag kumulo yung tubig, lagay mo na yung kangkong, 5 minutes mong takpan. Tapos ayan, ayun na yung nilagang kangkong mo. Tapos maglagay ka lang ng bagoong na may kalamansi. Importante dyan, sarap dapat na. may relo ka. 5 minutes, yes. Oo. Tapos yung sabaw ng pinaglagaan, pwede mo rin gawing juice habang kinakain mo. Yun nga yung kangkong juice. Kangkong juice. Ayun, Okay. Ayun nga, i-take note. Ayan, oo. I-take note natin, kailangan talaga hugasan. Batiin. Ayan. Ayan. Taas natin. Ayan. Wait lang po. Taas Ayan, po natin, sandali ma'am. lang po mga kaibigan at live kami. Okay. Ayan. Ayan na. Kay Ma'am Jennifer Guarin. Hi, Ma'am Hi. From Israel. Shalom. Okay, good morning. Good Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Yan kay Miss Luz Pakpako. Hello. Yes, Reynaldo Lopez. Sakto po ang open ng FB. Pag-open ng Ito po talaga. Inabangan ko. God bless po sa Ay, lahat. thank you po. Thanks for watching po. Ma'am Alma Ria. Yes. Jose Saben. Ryan Enano. Maribig Marshall. Yes, good Catherine afternoon. Sian. Yes. Oh, hi daw po. Team Mato. Hi, Hi, Ma. Team Matobi from Marivic Marshall. Yes. Oh. Si Gasas. Miguel Lin, good afternoon. Ayan, si Mama Iris. Yan o. Siya po Basa. partner ni Ma'am Yan Pakulor. Yes. Yan yun. Hello po mga sir at mga madam. Good PM. Ano yan? Nanganak na po. Ang mga dalawang inay namin. Ayan no, wala daw. Okay. And Pacolor, ano yan? First Party po. Yung isa po, Binigyan kami ng 11 piglets. yung isa po ay 8. Sana 8 po.
8 sana pero lunuko. Po, okay. Kaya 7 lang. Sige, kaya mo yan. You can do it. Dahil sa Okay. lahat, malulusog at mga inahin ay agad po tumayo at kumain. Malaking tulong po talaga ang Atobi NBM. Maraming salamat po. Congratulations, Ma'am Adeline. Thank you po. Yes. Sa inyo. Hi. Pa-burger ka naman! Mapadala nyo na lang. Yes. Yes. Good afternoon. Ay, si Jun Sermineta. Paano yung live nito eh? Bansil. Bansil, good afternoon. Si Clarita Lachuan Lehao. Good afternoon. Yes, opo. Edgar, Sir Edgar Abanes Molit. Ma'am, may tanong po ako Sa bakit namatay 5 days before inanak siya, ma'am. Alin po? Ang ano po ang namatay? Yung, mga ano. Ang kambing po ba? Yes, pwede naman po kayo mag-message. Kung Yes. hindi po namin masagot yan kasi hindi po namin maintindihan, pwede po kayo mag-message sa amin po yes. Yes. Sir Edgar, paki-complete ng kaunti. Para Yes, makuha namin opo. kayo. Si Sir Jerry Taniedo. Good afternoon. Irvin Rigel Sarno. Good afternoon. Ay, sabi. Na Palasyo, may sipon inahin contest. Paano po gagawin? Yan. Bigyan Yan. niyo po ng 2 kutsarang Atovi. Yan. Pag may mga ganang sipon po. Every 4 hours, ibigay po natin. Yan. Ngayon, pag hindi pa rin po natin ma-resolve, syempre, kumausap na po tayo ng local vet natin sa aming area. Yes. Yes. Para mabigyan kayo ng tamang gamot. Okay? Opo. Ipahan nyo ang Agnes. Agnes. Good afternoon. Ma'am Juliet Galang Magadan, good afternoon. And blessed listening, Team Atovi. Okay? Yes. Sir Rial Villanueva Teo, good afternoon po, Team Atovi. Magandang mag-alaga ng kambing dahil ito ay madaling paramihin compare sa baka at kalabaw. Tama. Okay, tama po. Next. Si Ma'am Rogelio Rachel Martin. Sir Rogelio. Hello po, Team Atobi. Tumigil po ako sa paggamit ng Atobi powder. Nahihirapan kasi si Mrs. kumuha sa kalatagan. Pwede po ituloy, pakainin ang inahin ko. Pauwi po. May Tamang 8 months, 8 months na siya. Pero Ma'am Sir Roheli, ganito, para ma-assist po namin ng tama, ano po ba yung mas madaling terminal po dapat, tawag po sana bus stop, para ma-assist po namin kayo sa delivery. Yan. Terminal to bus Oo. terminal. Yan. Opo. Okay, Juliet Galang Magadan, pag may atobi po ba ang kambing? No need No need na painumin ng mga vitamins. So, Ana? Yes, depende po yan sa sitwasyon. Ano ho, kung maganda talaga at hindi na nangangailangan, pwede naman i-maintain nyo na lang yung ating Atovi. then we have Jonathan Reyes. Yes. Si Martyr Baboy po yan. Baboy. Sir Roheli, yan din po pala. Ay, sinabi niya baboy daw. Balik. Ayan, baboy po yan. Nick, ano yung- Sir Roheli yung... Alright, okay. Tama na Magadan, okay. Romero Cobrador, good afternoon. Ayan. Ay, tsaka may ano Ayun. Sir Francisco, ano? Ayan, si Sir Narciso Francisco. Good afternoon po. Ayan, ano natin yan? Opo. Good afternoon. Okay. Okay, thank you so much po sa inyo pong panonood. Hanggang sa susunod na araw po ng Sabado. Yes, kita-kita po tayo. Okay po. Maganda ang topic natin sa Sabado. Yan. Abangan Yes. po, ipopost natin. Baka. Yun. Baka naman, yes. Baka. Baka. Baka ba? Baka. Okay. Baka sakali. Yan. Okay Dito, po. baka. Oh, baka po, baka. At tabayanan niyo po yan sa Sabado. Salamat na marami sa inyong panonood. Just remember, Team Atobi will continue to educate. Share! And Inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim. Pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya. Hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy. Nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon. Siguradong mayroon.
Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology. Sariling atin ata to, Adobe Technology.